Lakas ng emosyon ng cancer, tahimik pero makapangyarihan. Sinasabi nila na ang cancer ay masyadong malambot. Masyadong emosyonal, masyadong marupok para mabuhay sa malamig na mundong ito. Pero hindi nila nakikita ang bagyong nakatago sa ilalim ng tahimik na puso. Isang lakas na hindi kailangang sumigaw para maramdaman. Kapag nagmamahal ang cancer, ibinibigay nila ang lahat. Kahit masaktan, kahit mabasag sila. Dala nila ang sakit ng iba, ginagamot ang sugat na hindi kanila. At patuloy na umingiti na para bang ayos lang ang lahat. Pero sa likod ng maamo nilang mukha ay may mandirigmang nakatago. Isang taong lumuha ng tahimik pero patuloy na pumipili ng kabaitan. Isang pusong nabasag pero patuloy na naniniwala sa pag-ibig. Dahil ang tunay na lakas ay hindi tungkol sa hindi kailanman pagbagsak. Ito'y tungkol sa pagbagsak, sa pagdama at sa muling pagbangon. Na may pusong gawa sa damdamin at kaluluwang bakal ang tibay. Cancer, ang tanda na pinamumunuan ng buwan, ang puso ng damdamin, at ang tagapangalaga ng mga pag-ibig na hindi nasasabi. Ramdam nila ang lahat ng mas malalim kaysa sa aminin nila. Bawat salita, bawat katahimikan, bawat pamamaalam. Nananatili sa loob nila, marahang umaalingaw sa kanilang kaluluwa. Pero ang kanilang mga emosyon ay hindi lang pagiging sensitibo. Ito ay intuition, malasakit, at katotohanan. Nararamdaman nila ang sakit bago pa man ito banggitin. At ginagamot nila ang iba kahit sila mismo ay wasak sa loob. Sa mundong nagsasabi sa kanila na maging matigas. Nanatili silang banayad dahil alam nila na ang kabaitan ay hindi kahinaan. Ito ay karunungan. Kailangan ng tapang upang patuloy na magmahal. Kapag ang mundo ay nakalimot kung paano. Ito ang kwento ng tagong lakas ng cancer. Isang lakas na hindi kailangang sumigaw. Hindi lumalaban gamit ang kamao. Ngunit nananalo sa pamamagitan ng pag-ibig, katapatan. At pusong kailanman ay hindi sumusuko. Pangunahing kwento pag-usbong ng damdamin. Sa isang maliit na baybaying bayan kung saan nagtatagpo ang dagat at kalangitan, nakatira ang isang babae na nagngangalang Mia, isang tunay na cancer sa lahat ng aspeto. Mahinahon magsalita, may mabuting puso, palaging unang mag-alala at huling magreklamo. Kilala siya ng lahat sa kanilang lugar bilang ang taong laging handang makinig, ang nagbibigay ng ginhawa bago mo pa man sabihin na kailangan mo ito. Kapag may malungkot, nandoon si Mia. Kapag may nagkasakit, nagdadala siya ng pagkain at panalangin. Dala niya ang mga problema ng lahat sa kanyang balikat, ngunit walang nakapansin kung gaano kabigat ang kanyang sariling puso. Tuwing gabi, kapag tulog na ang mundo, mauupo siya sa tabi ng bintana at titingin sa dagat. Ibubulong niya sa mga alon ang kanyang mga alalahanin na para bang madadala ito ng hangin palayo. Ngunit ang katotohanan, may sarili siyang mga bagyong tahimik. Mga pusong nabasag na hindi pa rin gumagaling, mga pangakong naglaho sa paglipas ng panahon, at isang matinding pagnanais na maunawaan. Madalas sabihin ng kanyang mga kaibigan. Masyado kang emosyonal, Mia, masyado kang nagmamalasakit. At palagi niyang ininitian ito at sasabihin. Siguro nga. Pero mas pipiliin kong makaramdam ng sobra kaysa hindi makaramdam kailanman. Iyan ang kakaiba sa kanya. Hindi niya kailanman hinayaang patigasin ng mundo ang kanyang puso, gaano man kahirap ang buhay. Minsan, dumating sa kanyang buhay ang isang lalaki, Ethan. Siya ang taong nagdala ng tawa sa araw-araw ni Mia, ang nagsabing mahal niya ito dahil pinakamalinis ang puso niya. At sa simula, naniwala si Mia. Ibinigay niya ang kanyang pag-ibig na parang isang panalangin, dalisay, matiisin, at walang hinihinging kapalit. Ngunit isang araw, umalis si Ethan. Walang paliwanag. Walang pamamaalam. Tanging katahimikan. Sinabi ng lahat kay Mia na mag-move on, huwag nang masaktan, huwag nang magmalasakit. Pero hindi niya magawa. Hindi dahil siya'y mahina, kundi dahil siya'y nagmahal ng totoo. At kapag nagmamahal ang isang cancer, hindi ito kalahati lang. Buo o wala. Ilang gabi siyang lumuha, ngunit hindi kailanman sa harap ng iba. Ang kanyang mga luha ay pribado, ang kanyang sakit, sagrado. At kahit sa gitna ng kanyang pagkawasak, ipinagdasal pa rin niya si Ethan na maging payapa. Iyan ang kabalintunaan ng cancer, kahit duguan ng puso, ipinagdarasal pa rin nila ang taong nanakit sa kanila. Lumipas ang mga buwan. Unti-unti, natagpuan ni Mia ang lakas na hindi niya inasahan. Muli siyang nagsimulang magsulat, maliliit na tala ng pasasalamat, mga liham ng pag-ibig para sa buhay mismo.
Natagpuan niya ang ginhawa sa paglubog ng araw, sa tawa ng mga bata, sa mahinang patak ng ulan. At doon niya napagtanto ang isang malalim na katotohanan. Ang kanyang mga emosyon ay hindi kahinaan, ito ang kanyang gabay. Ito ang nagtuturo sa kanya kung sino ang nangangailangan ng liwanag. Ito ang nagturo sa kanya ng empatya, iyong uri ng kabaitan na hindi humuhusga, kundi nagpapagaling. Nang magkasakit ang anak ng kanyang kapitbahay, nagbantay siya buong magdamag. Nang mawalan ng trabaho ang kanyang matalik na kaibigan, pinaalalahanan niya itong lilipas din ang unos. Hindi siya naghahanap ng papuri dahil ang pagmamahal ay likas na bahagi ng kanyang pagkatao. Maya-maya, narinig na niya ang mga tao na nagsasabi, "Mia, ang lakas mo." Ngunit ninitian lang niya ito dahil ang lakas ay hindi niya kailanman naging layunin. Ang totoo, hindi lang siya tumigil sa pag-aalaga. Ganito ang enerhiya ng cancer. Tahimik, mapag-aruga at protektado. Sila ang mga emosyonal na haligi ng pamilya. Ang nakakaramdam ng sakit kahit walang salita. Ang nagsasakripisyo ng sarili para lang maramdaman ng iba ang kaligtasan. Sa kulturang Pilipino, nakikita natin ito araw-araw. Ang inang walang sawang nagtatrabaho, ngunit hindi kailanman nagrereklamo. Ang kaibigang palaging kumukumusta kahit siya mismo ay may dinadala. Ang anak na pilit pinagbubuklod ang pamilya sa oras ng pagsubok. Iyan ang diwa ng cancer, tahimik, hindi nakikita, ngunit palaging nariyan. Hindi sila lumalaban gamit ang galit o kayabangan. Laban nila ang pag-unawa, pagtitiyaga, at pag-ibig na walang hangganan. Ang kwento ni Mia ay hindi lang kanya. Ito ang kwento ng bawat cancer na kailanman ay hindi naintindihan. Iyong sinasabihang masyado kang emosyonal. Ngunit sa totoo lang, sila ang dahilan kung bakit may kabaitan pa sa mundong ito. Dahil habang ang iba ay tumatakbo palayo sa sakit. Ang cancer ay natutong mamuhay kasama nito. At sa kabila ng lahat, nakakahanap pa rin ng kagandahan sa proseso. Sila ang mga tahimik na bayani ng zodiac. Hindi dahil tinalo nila ang iba, kundi dahil tinalo nila ang sarili nilang sakit araw-araw. Klabagspunto ng damdamin. Isang gabing may malakas na bagyo, ang mga alon sa labas ng bintana ni Mia ay humampas ng mas malakas kaysa dati. Ang ulan ay bumabagsak sa salamin na parang libo-libong maliliit na pagkapunit ng puso. At ang langit ay kasing bigat ng kanyang damdamin. Buong araw siyang tumulong sa iba, nagbigay ng ginhawa sa kaibigan. Nagluto para sa kapitbahay at nagkunwaring ayos lang siya. Ngunit nang siya'y mag-isa na, sumigaw ang katahimikan. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan, pinayagan ni Mia ang sarili niyang maramdaman ang lahat. Bawat alaala, bawat pagkadismaya, bawat sandaling itinago niya sa likod ng kanyang mga ngiti. Umiyak siya hindi dahil mahina siya, kundi dahil naging matapang na siya para itigil ang pagpapanggap. Sa gitna ng kanyang paghikbi, bumulong siya sa sarili. Bakit lagi akong nagbibigay ng sobra pero nauwi pa rin akong wala? At sa unang pagkakataon, sumagot ang kanyang puso. Dahil hindi kailanman nilikha ang pag-ibig mo para maging maliit. Binago ng sandaling iyon ang lahat. Naisip niyang ang kanyang mga emosyon ay hindi mga tanikala na pumipigil sa kanya, kundi mga alon na humuhubog sa kanyang kaluluwa. Bawat luha ay nag-alis ng bahagi ng kanyang takot. Bawat sakit ay lumalim ang kanyang kakayahang magmahal. Tumayo si Mia, lumapit sa salamin at tumingin sa sarili. Namamaga ang kanyang mga mata, maputla ang mukha. Ngunit may bago sa kanyang refleksyon, kapayapaan. Hindi ang kapayapaang dulot ng kawalan ng sakit, kundi ang kapayapaang umusbong matapos malampasan ito. Muling bumulong si Mia, ngayon ay banayad at may katiyakan. Hindi ako masyadong emosyonal. Buhay lang talaga ako ng lubusan. Unti-unting humupa ang bagyo sa labas. Parang matagal nang hinihintay ng universo na maunawaan niya ang katotohanan ito. Ang lakas ng cancer ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kabilis lumaban, kundi kung gaano siya kalalim magmahal at makaramdam. Ito ay tungkol sa paghilom ng hindi tumitigas ang puso, sa pagmamahal ng walang hangganan, at sa pag-aalaga kahit walang nakakakita. Gabing iyon, hindi natulog si Mia. Pinanood niya ang pagsikat ng araw, kulay rosas at ginto sa ibabaw ng dagat. At sa unang pagkakataon, hindi niya naramdamang nag-iisa siya. Dahil natuklasan niya ang isang napakagandang katotohanan. Hindi niya kailangang patunayan sa iba ang kanyang lakas para ito'y maging totoo. Dahil ito ay matagal nang nakasulat sa kanyang puso. Sa kanyang mga luha.
At sa kanyang tapang na patuloy na magmahal kahit nasasaktan. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimulang gumaan ang buhay ni Mia. Patuloy pa rin siyang nagmamalasakit ng malalim, patuloy pa ring nakakaramdam ng lahat. Ngunit ngayon, dala niya ang kanyang mga emosyon ng may karangalan, hindi na may hiya. Natuto siyang ang pagiging emosyonal ay hindi kailangang ayusin. Ito ay dapat pahalagahan. Napansin ng mga tao sa paligid niya ang pagbabago. Mas banayad ang kanyang ngiti, ngunit mas matatag ang kanyang presensya. Hindi na niya kailangang pasayahin ang lahat. Dahil naunawaan niyang ang kanyang halaga ay hindi nakabase sa kung gaano siya nagbibigay, kundi sa pag-ibig na matagal nang nananahan sa kanyang puso. Ang kwento ni Mia ay nagpapaalala sa ating lahat ng isang makapangyarihang katotohanan. Ang puso ng cancer, banayad, mapag-aruga, at dalisay ay hindi marupok. Ito'y gawa sa tahimik na pagtitiis ng mga karagatang kailanman ay hindi tumitigil sa paggalaw. Ng pag-ibig na patuloy na nabubuhay kahit ilang ulit nang nasaktan. Sa mga pamilyang Pilipino, araw-araw nating nasasaksihan ang ganitong uri ng lakas. Sa mga inang tahimik na nagsasakripisyo. Sa mga amang nagpoprotekta ng walang sinasabi. Sa mga kaibigang yumayakap sa atin kapag hindi na natin kayang yakapin ang ating sarili. Ito ang pamana ng cancer. Ang magmahal ng walang hangganan. Ang makaramdam ng walang takot. Ang patuloy na magbigay liwanag kahit dumidilim na ang mundo. Kaya kung ikaw ay isang cancer o nagmamahal sa isang cancer, tandaan mo ito. Ang iyong mga emosyon ay hindi mo kahinaan, ito ang iyong sandata. Ang iyong mga luha ay hindi tanda ng pagiging marupok, ito ay katapangan. At ang iyong pag-ibig malalim, tapat at walang kondisyon. Ang siyang dahilan kung bakit nananatiling makatao ang mundong ito. Dahil ang tunay na lakas ay hindi kailangang umatungal. Ito'y bumubulong. Ito'y nagpapatawad. Ito'y nakakaramdam. At higit sa lahat, ito'y nagpapagaling. Ang emosyonal na lakas ng cancer ay maaaring hindi maunawaan ng lahat. Ngunit para sa mga totoong nakakakita, ito ang pinakamakapangyarihang puwersa sa lahat.